Mula dito sa may gate ng NAIA Terminal 4. Ayan. Totally wipe out na yung mga establishment dito hanggang dun sa dulo. So hindi na daw po ito tatayuan ng mga establishment dito dahil obstacle daw yan. Hindi na itutuloy ng New NAIA Infra Corporation o NNIC ang planong rehabilitasyon sa lumang NAIA Terminal 4. Sa halip itatayo ang bagong terminal sa dating kinalalagyan ng International Cargo Facility dahil sa banta umano nito ng kaligtasan ng mga flight operations. Kasunod sa pag-crash ng Jeju Air Flight sa South Korea nitong Disyembre 2024 na ikinasawi ng 179 na pasahero, naging dahilan ito sa pagtigil ng NNIC sa rehabilitasyon ng NAIA Terminal 4. Ayon kay Alvarez, ang dating NAIA Terminal 4 na matatagpuan sa Domestic Road, Pasay City ay ililipat na sa International Cargo Terminal. Ganun din pala ang problema dun sa Terminal 4. Obstacle pala yun nalaman namin. Hindi na namin tatayo ng new structure yon. Instead, itatayo namin ang new Terminal 4 dun sa current location ng International Cargo Terminal. So para naman namin magawa yon, kailangan naming maihanap ng temporary location yung cargo terminal kasi napaka-importante ng cargo operations sa airport operations, hindi ba? Matatandaang isinara ang NAIA Terminal 4 noong Nobyembre 6, 2024 para sa rehabilitasyon. Plano sanang buksan ito ngayong Marso para ilipat ang domestic flights ng AirAsia at Cebu Pacific. Sabi din ni Alvarez, sa susunod na 3 buwan, maililipat na ang ICT sa isang temporary facility habang ma-convert na ang NAIA Terminal 4 sa lugar. Samantala sinabi rin ni Alvarez na ang dating Philippine Village Hotel ay nakatakdang i-demolish para gawing NAIA Terminal 5. Ina-expect namin in 5 months time matatapos ang demolition noon. Napakalaking bagay sa amin yon kasi ina-expect nga before September 14, 2025 made-demolish yun. At least 1 year kami, napakarami na nangyari including yung pag-uumpisa ng tingin namin makakatulong ng gusto para ma-decongest ang NAIA. Inaasahan sa susunod na taon matatapos na ang NAIA Terminal 4 habang Terminal 5 naman ay asahan na matatapos sa loob ng 3 taon. Sa ngayon, 34 na milyong pasahero lang kada taon ang kapasidad ng NAIA. Target ng NNIC na maka-accommodate ng 54 na milyong pasahero bawat taon sa mga pinalawig na pasilidad sa mga terminal sa NAIA. Sinimulan ko to, walang naniniwala sa paligid ko. Yan, nandito po tayo sa may NAIA Airport Road. Ito po yung dulo, no, na on-ramp patungo dito sa NAIA Expressway on-ramp mula EDSA patungo dito. Ito yung dulo niyan mga kasika po. At connected na yan dito sa kaliwa natin. Ito yung NAIA Expressway. Yan yung NAIA Expressway extension to EDSA via Traco. Ngayon, patungo tayo sa may NAIA Terminal 4 cargo, no? Silipin ulit natin kung ano na yung status ngayon doon. Ito yung pader na sa kanan natin, ito yung sa LRMC. Dami mga train sa loob, yung mga Generation 4. Ayan, NAIA Airport Road po ito at domestic na po yan dyan. No? Kakaliwa tayo. Diretso patungong Asiana, Roas Boulevard, Baclaran. So hindi tayo diretso dito. Inayos lang pala yung circle dito at binawasan. Ano? Ayan, mula dito sa umpisa ng domestic road mga kababayan, ayan, sa kaliwa natin. Wala na yung mga establishment dyan, talaga ano na, wipe out. Total demolish na. So ito yung dito sa kaliwa natin, hindi na daw po ito tatayuan ng mga establishment.
Babakantin na daw to dito mga kababayan. Dahil ano to dito, obstacle. Yan o. Daming mga ano, mga rebar para sa pedestal yata yan. Tapos yung mga hollow blocks, ang dami ito. Tinanggal nila yung bakod sa bahagi na to. Yan. AirAsia. Kasi dyan ang daming mga rebar. Ayan, yung aeroplano na Cebu Pacific o cargo. Tapos pinantay nila to dito. Mamaya iikot ulit tayo doon, pero akit muna tayo doon sa footbridge para makakuha tayo ng medyo malawak, parang naka-drone. Bakit tayo dito sa footbridge? Dito, abandonado na rin. Dahil mga natutulog dyan, hindi kasi mainit pero maraming basura. Mas mapanghe. So, ayan, kaya ulit tayo dito sa footbridge. Ito, wala na yung mga bitak-bitak dito. No? Pinunan na ng semento. Tapos yung mga vandalismo dito, binura na. May mga basura na naman pa konti-konti. Ito lang, yung kable na lang yun nandito. Dumadaan dito yung mga foreigner. Talagang, kita nyo naman, lagpas sa akin. Ay, lagpas ako. Yan, patungong NAIA Terminal 1 and 2. Diretso doon, pakaliwa. Aviation Partnership Philippines. So, dito pa lang makita na natin, napakalawak na, yung NAIA Terminal 4. Hanggang doon. Ako na tayo doon sa may NAIA Terminal 3, yung off-ramp, at doon tayo mag-end ng ating vlog. Galing tayo dyan sa footbridge. Ayan mga kasika po, yung open na dyan. Kanina nandun tayo sa kaliwa, so try natin dito, minto. Ayan o, lawak dito, binubuldos nila yung part na to, Buti na lang tinanggal nila yung bakod dito kaya nakasilip tayo. So, hindi na daw po ito dito harangan. Babakantin na daw po ito dito. Dahil nga sa ayaw na nilang mangyari yung katulad sa South Korea, yung nagdire-diretso yung eroplano. Kaya ito, wala nang mga bahay dito, mga establishment. Yung dating nakikita natin dito yung domestic passenger terminal, tapos yung mga kuha ng ticket, tapos mga para sa cargo. So ayun, napakalawak na. Bakante na, hanggang doon sa may NAIA Airport Road. Ayun yung NAIA Expressway. So ayan mga kasikap, yung update natin dito. Buti na lang nakagilid tayo. At least nakita natin dito. At buti na lang kamot, tinanggal na yung bakod. Pero tatakpan din nila yan. Nag-prepared lang yan. Nang iharang na talagang pagsamantagal na dyan. Nandito na tayo ulit sa NAIA Airport Road. Patungo tayo ng NAIA Terminal 3. Doon tayo sa may off-ramp again ng ating vlog.
Kahit naka-red light dito, kung pwede naman mag-go kasi nakabukod naman to dito. Nandito lang sa kaliwa, di sila pwedeng dumiretso, lalo na pag nasa labas ka dun sa mga plastic foam. Adros Avenue na po tayo. Mga karagdagang sheet pile na naman dito. Sa kaya nila ilalagay install yun eh. Tapos na sila mag-install dun sa ano eh. Oprap. Dito na tayo sa circle. So, dito tayo. Nandito na po tayo mga kasikap sa NAIA Terminal 3 off-ramp. So silipin muna natin dun sa dulo. Ito yung resulta ng pouring na ginawa nila kahapon. So ayan, nakatakip pa ng gunny bag, no? Pinapatuyo yung pavement. Hanggang dito yun. Ayan. Tapos dito naman sa unahan na yan, may mga rebar pa sa pavement. Nilagyan na nila ng mga support, mga scaffolding sa magkabilang gilid. Gagawa sila dito ng ng beam, tapos tsaka naman nila i-connect yung parapet wall sa beam dito magkabilang gilid. Yan, patungo yan dito. Tapos andyan pa yung mga macro geofoam na sobra sa kanilang mga in-install dyan. Ang ginamit nila dito mga kasikap, yung pababang rampa na yan, napakataas po yan, hindi na sila nagtambak ng mga buhangin, lupa, bato, ano pa man. Ito yung mga styrofoam yung ginamit nila. Napakaganda din pala na to, no? Bukod sa mura kaysa bumili ka ng mga panambak, buhangin, napakadali lang install to, no? Ilalatag lang dyan, tapos popormahin na parang pavement. Tapos magre-rebar sila, kagaya ng ginawa nila dyan, no? Nag-rebar sila sa pinaka pavement na, tapos tsaka sila nag-pouring ngayon, no? Sa harap. So ayan na po yung status ngayon dito sa off-ramp. At ayan mga kasikap, hanggang dito na lang po itong video na to. Marami pong salamat. God bless.